Hello sa inyong lahat, magandang buhay. Today in Philippine History, March 6, 1951, ang Fort Santiago ay idineklara na isang pambansang tampana bilang manaalaala ng mga pambansang bayani at matuwid na bilanggo at binawian ng buhay doon. So, bali late post ito. Dapat nakapost ito sa YouTube channel ko noong March 6, 2025. Kaso lang na dili lang to. Ito kasi yung mga kadahilanan. Okay? Ito na. Hello, magandang buhay. Pasensya na kung late post ito sa YouTube channel. Ang kadahilanan kailangan ko yung actual picture o actual footage. Noong March 10, 2025, pumunta kami sa Fort Santiago, Intramuros, Manila. Maraming salamat sa pangunawa. Actually, 2 beses na ako nakapasok sa loob ng Fort Santiago sa Intramuros, lungsod ng Maynila. Okay, noong kasi March 3, 2023 at saka itong Lunes na to, March 10, 2025, okay? Kung makikita nyo, ito yung unang post ko sa Facebook account ko na pumunta kami sa Fort Santiago, Intramuros, sa lungsod ng Maynila yon noong March 3, 2023. Galing pa kami sa eskwelahan ng ate ko sa United Nations sa UN Avenue. Kung naalala nyo doon, may eskwelahan naman doon. And then, ito yung second post ko doon sa Fort Santiago, Intramuros sa lungsod ng Maynila pa din. Noong itong Lunes lang, kakasabi ko lang sa video explanation ko, March 10, 2025, okay. Pulo daldal na lang ako dito, wala kayong matutunan, tara. Ipapaliwanag ko sa inyo na yung araw na ito, okay. Ang Fort Santiago na matatagpuan sa Intramuros, lungsod ng Maynila, ay isang makasaysayang kuta na itinayo ng mga Espanyol noong 1571. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas dahil sa mga pangyayari na ganap dito mula sa panahon ng kolonyalismo hanggang sa ika-2 digmaang pangdaigdig. Dito naman tayo sa kasaysayan ng Fort Santiago. Pagtatayo. Ang Fort Santiago ay itinayo noong 1571 ng mga Espanyol upang maprotektaan ang kanilang kolonya sa Maynila mula sa mga pag-atake ng mga katutubo at iba pang mga dayuhan. Bilang kulunan, ginamit din ang Fort Santiago bilang kulunan para sa mga rebelde, mga kwilimal at mga bilanggo ng digmaan. Dito rin nakakulong ang ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal bago siya pinapatay noong 1896. Ika-2 digmaang pangdaigdig. Sa panahon ng ika-2 digmaang pangdaigdig, ginamit ng mga Hapon ang Fort Santiago bilang isang kampo ng konsentrasyon. Maraming mga Pilipino ang namatay sa loob ng kuta dahil sa mga pagpapahirap at pagpapanumbalik. Pagkatapos ng digmaan, ibinanumbalik ang Fort Santiago at ginawang isang pambansang bantayon.
Alamin natin ngayon ano ang ibig sabihin ng pambansang dampana. Ang pambansang dampana ay tumutukoy sa isang lugar o estatula na itinuturing na segado o mahalaga sa isang bansa. Maari ito sa isang simbahan, sa isang monument, o sa isang lugar na may malalim na kahulugan sa kasaysayan o kultura ng bansa. Yes po, pwede nating sabihin ang Fort Santiago ay isang pambansang dampana dahil sa mahalagang papel nito sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay isang simbolo ng paglaban, pagdurusa at pag-asa ng mga Pilipino. O diba? Pwede nating sabihin ang Fort Santiago ay pambansang dampana. Hanggang dito na lang ang video explanation natin ngayong araw na ito, March 13, 2025. Maraming salamat sa pakikinig. Tandaan, importante ni may alam, so paalam.